Pangatlong rason upang ipagbawal sa atin or sa kanya ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khuluqi wa laynil janib. Ang pagkakaroon ng maganda at mabuting pag-uugali at yung maging mahinahon at matulungin sa kanyang kapwa. So sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Imam Tirmidhi rahimahullah, at hadith na mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alayhi nar. Gusto ba ninyo or nanaisin ba ninyo na sasabihin ko sa inyo kung sino ang ipagbabawal sa impyerno o di kaya para kanino ipagbabawal ang impyerno? So sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Para sa mga taong mahinahon sa kanyang kapwa at malapit sa kanyang kapwa at matulungin sa kanyang kapwa. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang Muslim, ang isang mu'min na open hand siya palagi sa kanyang kapwa. The way siya makipag-usap sa kanyang kapwa ay mahinahon siya. Kapag ang kanyang kapwa ay humihingi ng tulong, then kaya niya, may kakayanan siyang magtulong, then wala siyang ibang sinasabi, khalas, I will help you, inshallah biidnillah, makakamit niya ang gantimpala na ipagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsikapan ng bawat isa sa atin na maging mahinahon tayo sa ating kapwa at maging malapit tayo sa ating kapwa. Kung paano tayo makipagsalita ng mabuti, dapat ganun din tayo. Tamam? At kapag ang kasamahan natin ay humihingi ng tulong, kung may kakayanan tayong tumulong, tulungan natin. Tamam? Sapagkat isa yan sa magandang katangian ng isang Muslim na maging mahinahon at matulungin sa kanyang kapwa. Isa rin sa pinakamainam para sa isang Muslim, katulad ng sinabi natin nung mga nakaraan pa, kailangan huwag paghiwalayin ni Muslim ang dalawang katangian. Ano yon? Tamang pananampalataya, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakaroon ng maganda at mabuting pag-uugali. Sa ibang riwaya, may isang araw na kung saan may lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sinong mga tao ang marami sila na makakapasok sa paraiso? Tamam? So tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino-sino ang mga tao na marami sila na makakapasok sa paraiso? Tugon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamaraming grupo ng mga tao na makakapasok sa paraiso, nasa kanila ang dalawa. Ano yun? Taqwallahi wa husnul khuluq. Ang pagkakaroon ng ganap at totoong takot kay Allah at taglayin niya ang maganda at mabuting pag-uugali. So at the end of the day, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan may pananampalataya isang tao, tamang akida, at taglayin niya ang maganda at mabuting pag-uugali. Nang sa gayon, insyaAllah, may ligtas niya ang sarili niya sa impyerno at maging rason upang makapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat na rason upang may ligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, tagbirul qadam fi sabilillah. Tagbirul qadam fi sabilillah. Ano ang tagbirul qadam fi sabilillah? Yung nadumihan na alikabukan ng kanyang mga paa sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sabilil mithal, ikaw ay naglalakad lang patungo sa paaralan upang pag-aralan ng reliyong Islam at parati mo yung ginagawa. At sa bawat panahon na ginagawa mo yun na nadudumihan ang iyong mga paa, inshallah bidnala pasok ka sa hadith na ito na babanggitin natin mamaya. Subalit ang hadith na ito, ang pinakaunang papasok talaga dito ay yung mga mujahidin. Yung mga mujahidin na nakikibaka sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mujahidin na pinoprotektahan nila ang reliyong Islam. Tamam? So sila yung pinakaunang papasok sa hadith na ito. Dahil sila ay naglalakad, binabantayan nila ang ating relihiyon. So nadudumihan ng kanilang mga paa. Subalit explanation ng ating mga ulama, kasama din yung mga taong, kahit hindi sila mujahidin, mga tao na naglalakad sila upang makagawa ng gawaing pagsamba. So, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Imam Bukhari rahimahullah, qala an-nasihul amin sallallahu alaihi wasallam, man barrat
manigbarrat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Sino man sa inyo ang madumihan, maalikabukan ang kanyang paa sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, haramallahu 'alan nar. Ipagbabawal sa kanya ng Allah ang impyerno. Subhanallah. Kaya minsan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalasan natin yung paglalakad. Kung halimbawa kaya nating maglakad upang itaguyod, i-fulfill ang mga obligasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, para pasok tayo dito. Or di kaya yung mga malalayang masjid, gusto mong magsala sa malayang masjid, so kasama ka dito. Kasi naglalakad ka, so nadudumihan ang paa mo. Pero wag naman nating iliteral yung kahulugan niya na kailangan dumihan ko ang aking mga paa. Hindi ganon yung ibig sabihin. Yung ibig sabihin sa dito yung nagsasakripisyo ka. Tamam? Nagsasakripisyo ka na maglakad patungo sa paggawa ng ibada. Tamam? Wag mong dumihan. Sabihin mo kasi sinabi ni Tirmidhi na kailangan maging madumi ang paa natin. Wag mong sadyain na dumihan. Papasok ka ng masjid din puno ng putik ang paa mo. Hindi ganon. Tamam? So, naway may sali tayo sa mga ganitong katangian ng isang Muslim upang mailigtas tayo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglimang rason upang ipagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang impyerno, as-salawat al-khams al-mafruda. Tamam? As-salawat al-khams al-mafruda. 5 dasal sa loob ng isang araw. Tamam? So uulitin ko, isa sa mga rason upang mailigtas tayo, ipagbawal sa atin ng Allah ang kanyang impyerno, ang itayo natin ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Hindi 4 na beses, hindi 3 beses, hindi 2 or 1 beses lang sa loob ng isang araw. Or di kaya hindi 1 beses sa loob ng isang linggo. Yung Friday lang, hindi. Or di kaya 2 beses sa loob ng isang taon. Yung nakikita lang siya kapag Eid al-Fitr at Eid al-Adha. No. Bagkus, ang tinutukoy dito, yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Ano yun? Fajr, Dhuhr, Asar, Maghrib at Isha. So bilang isang Muslim, kung gusto mong pangalagaan ang sarili mo, mailigtas ang sarili mo mula sa impyerno, itayo mo ang 5 beses na sala. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, man hafadha ala salawatil khams. Tamam? Man hafadha ala salawatil khams. Sino man ang mga laga, itayo niya ang 5 beses na pagdarasal. Ano yun? Ang nabagit natin kanina, Fajr, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isha. Thumma ba'da dhalika ala wudu'iha. Pinagalaan niya din yung pagwudo niya. Inayos niya yung kanyang pagwudo. Kasi may mga taong nagwudo na hindi inaayos. Nagmamadali. So di na nababasa yung kanyang bahagi ng katawan na kailangang basain. Pagkatapos, wa mawaqitiha, kailangan magsasala siya or magdadasal siya sa tamang oras. Huwag kang magdasal ng advance. Halimbawa, gusto mo magsala ng duhur pero alas 9 pa lang ng umaga, di pwede. Tamam? So kailangan magdarasal ka sa tamang oras niya. Kasama sa mga kondisyon ng sala, dukhulul waqt fi salah. Kailangan magawa natin ang kondisyon ng sala. Kasama yon. So, ano pa? Waruku'iha. So, kailangan bantayan din niya, pangalagaan din niya yung kanyang pagruruko. Kailangan kung paano tayo inutusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam magruko, kailangan ganun natin gawin. Pero kung nagkataon man, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nagkaroon ka ng mga sakit, halimbawa sa tuhod mo, sa likod mo, na hindi mo maiayos ang pagruko mo, ma fi mushkila. La ishkala fiha. Tamam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattakallaha mastata'tum. Talata na makikita sa surat Tagabon na sinabi ng Allah, katakutan mo ang Allah sa abot ng iyong makakaya. Kung halimbawa nagruko ka, then hindi mo naayos dahil may iniinda kang sakit sa likod mo, la ishkala fi. Tamam? Pero kung safe and sound, nasa mabuting kalagayan ka, malusog ka at kaya mo magruko ng maayos, gawin mo upang makuha mo ang hadith na ito. Thumma ba'da dhalika wasujudiha. At pinagalaan or pinotriktahan niya or inayos niya ang kanyang sujud. So yung pamamaraan ng sujud, kailangan na nakasujud yung mukha natin, yung noo natin, yung 7 na bahagi ng katawan na inutos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yara haqqan lillahi alay.
At yung ginawa niyang pagdarasal, at binigyan niya ng importansya yung kanyang pagwudu, yung kanyang ruku, yung kanyang sujud. At nilagay niya sa kanyang buhay na ang pagdarasal ay karapatan ng Allah mula sa kanya o karapatan ng Allah para sa atin. Anong igagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hurrima 'alan nar. Ipagbabawal siya or ipagbabawal sa kanya ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isala natin or magdasal tayo ng 5 beses sa loob ng isang araw. Bigyan natin ng importansya ang pagwudu, bigyan natin ng importansya ang ruku, ang sujud, ang oras ng pagdarasal, at ilagay natin sa ating mga sarili na ginagawa natin iyon dahil ito'y inubliga sa atin ng Allah. Ano ang gantimpala ng Allah? Ipagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang impyerno. Naway maging instrumento ang ating mga sala upang makapasok tayo sa paraiso. Naway maging instrumento ang ating mga sala na maging protection natin mula sa naglalagablab na apoy. Allahumma amin. Pang-anim, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siguro ay ito na yung panghuli, inshallah biidnillah. Pang-anim na rason upang mailigtas tayo mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno, al-muhafadatu ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr, 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha. Tamam? Ang pangalagaan, ang 4 na raka'a bago ang duhur at 4 na raka'a pagkatapos ng duhur. Yung sunnah na ito ay iba sa sunnah al-rawatib, an-nawafil. Kasi alam natin may mga sunnah, di ba? Ang nawafil, ito yung 12 yun na rawatib at nawafil. Ang hadith na ito ay ibang sunnah. Tamam? Ito yung 4 na raka'a bago magduhur at 4 na raka'a bago pagkatapos ng duhur. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Abu Dawud at ni Tirmidhi. Hadith na mula kay Habiba, isa sa mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, na narinig ko ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr. Sino man ang pangalagaan niya, ibig sabihin sino man sa inyo ang nagtayo ng 4 na raka'a na sunnah bago ang dhuhur, wa 4 ba'daha, at 4 na raka'a na sunnah pagkatapos ng dhuhur, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, harramahullahu 'alan nar. Ipagbabawal sa kanya ng Allah ang impyerno. Subhanallah. Imagine mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gumawa ka lang ng sunnah na parati mong ginagawa, ang gantimpala na ibibigay ng Allah, ipagbabawal sa iyo ang impyerno. Ang masakit lang na realidad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, minsan nagmamadali tayo pagkatapos ng sala. Or di kaya nakapasok tayo ng masjid, di tayo nagsusunna. Ang unang ginagawa natin ay nakikipag-usap sa ating kapwa. Nakikipag-usap tayo, nagchismismisan tayo, nakikipag-usap tayo about sa mga politics, sa mga business. Pero ang pinakamainam na gawin mo, pagpasok mo ng masjid, magtahiyatul masjid ka, gawin mo yung rawatib at gawin mo yung mga sunna na ito. Dahil ito ay forsa, pagkakataon na makakakuha tayo ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos naman ng sala, bakit sobrang bakit tayo nagmamadali parati? Pagsabi pa lang ng imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ang ginagawa natin, tayo agad din, aalis agad ng masjid. Wala nang dhikr. Tamam? Wala nang pagbabasa ng ayatul kursi, hindi ka na nagsusunna. Then pag uwi mo ng bahay, ang ginagawa mo, inahawakan mo yung cellphone, din nag-scroll ka lang. Wala ka nang ginagawa. Paano kung magbigay ka ng ilang minuto, pagkatapos mo magsala, mag-istighfar ka, then magdhikir ka, Allahumma antas salam, wa minkas salam, ila akhir. Basahin mo yung ayatul kursi, then magsunna ka ng rawatib, at isunna mo ito. Sa ganong paraan, insyaAllah, makakamit mo ang dakilang gantimpala. Kaya huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil makakakuha tayo ng marami at dakilang gantimpala. At isa na doon, ang protektahan tayo, mailayo tayo, at ipagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang impyerno. Pang-7, sinabi ko kanina, ito na yung panghuli kanina, pero ito pala yung panghuli niya. Sorry. Pang-7,
At ito na yung panghuli insyaallah biidnillah. Al-bukha'u min khasyatillah wal hirasatu fi sabilillah wa ghaddul basar. Ang pangpitong dahilan para ipagbawal sa atin ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala ay konektado sa ating mata. Tamam? Konektado sa ating mata. Una, al-bukha'u min khasyatillah. Ang pag-iyak dahil sa takot kay Allah. Ang pangalawa, al-hirasatu fi sabilillah. Yung nagpupuyat siya upang bantayan ang kanyang relihiyon, bantayan ang kanyang jama'a, bantayan ang kanyang kapwa Muslim. At yung pangatlo, wagadul basar, yung pagpigil ng mata sa mga haram na mga tanawin. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith na inulat ni Tabarani sa kanyang Mu'jam al-Kabir, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun la tara a'yunuhumun nar. Allahu Akbar. 3 klaseng mata na hindi nila makikita ang impyerno. Subhanallah. 3 mata na hindi nila makikita ang impyerno. Allahul musta'an. Anong klaseng mata yon? Una, aynun harasat fi sabilillah. Mata na nagpuyat upang bantayan ang kanyang relihiyon. So pwede nating sabihin na isa sa mga listahan dito ay yung mga mujahidin. At tanggapin naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsisikap. Subalit kasama din sa sasabihin natin na nagpupuyat yung mga kapwa nating mga Muslim sa lugar natin na binabantayan yung jama'a nila. Binabantayan yung lugar nila upang pangalagaan ang kanilang relihiyon, yung ating relihiyon, yung Islam. Pangalagaan yung kapwa natin Muslim na pangalagaan mula sa mga masasama. Sila ay nagpupuyat gabi-gabi. At kapag ginawa mo yun, inshallah, kasama ang mata mo sa hindi makakakita ng impyerno. Allahu Akbar. Pangalawang klaseng mata, wa aynun bakat min khasyatillah. Mata na umiyak dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay nagbabasa ng Quran or di kayo nagsasala ka ng tahajjud, then may verse ka na nabasa doon na ang verse or yung nilalaman ng talata na yaon ay patungkol sa impyerno. So nagkaroon ka ng takot kay Allah, then naiyak ka. So kasama yung mata mo sa maililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Or di kaya ikaw ay nagmumuni, muni-muni. Ikaw lang isa. Then iniisip mo yung kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napapaisip ka kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ng kamatayan. Gaano ba kadakila ang paraiso? Gaano ba kasama ang impyerno? So dahil doon nagkaroon ka ng takot at napaiyak ka, dahil sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapapasama ang mata mo sa hindi makakakita ng impyerno. At yung pangatlong mata na hindi makakakita ng impyerno, wa aynun qaddat an maharimillah. Challenging sa lahat. Ito yung pinaka-challenging. Message ko sa kapwa ko Muslim, lalong-lalo na sa mga syabab, at yung kahit hindi mga syabab, yung mga mutazawijin, yung may mga asawa may mga asawa na pangalagaan at protektahan ninyo ang inyong mga mata. Sapagkat kapag naprotektahan ninyo yung mga mata na hindi makakakita o hindi makakita ng mga masasama, mga haram na hinaram ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ang mata or kasama ang mata mo sa hindi makakakita ng impyerno. So yung pangatlo, wa'inang gaddat an maharimillah. Mata na pinorektahan niya, pinagsikapan niya na takpan na hindi makakakita ng mga haram ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway maging mabiyaya ang talakayan natin ngayon at pagsikapan ng bawat isa sa atin na maisabuhay niya kung ano man ang nakuha nating paksa ngayon, insyaallah biidnillah. Patawarin naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga pagkukulang. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawaing pagsamba, tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsisikap, at naway kung kunin man tayo ng Allah, sana ay kunin niya tayo sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syukran, barakallahu fikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.